mga DDS na mangha sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Ang ating Pangulo ay tunay na mga Diyos. Mga DDS na nakulong sa Qatar, tutulungan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos nang walang galit. Kahit DDS ka, tutulungan ka ng Marcos admin. Isang pagkilala sa makatawid na pagtulong ng gobyerno. Alam mo ba na kahit DDS ka, tutulungan ka pa rin ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Oo, tama ang narinig mo kaibigan. Minsan naisip natin na ang mga taong may malalim na pagkakakilanlan sa isang administrasyon, lalo na kung may kinalaman sa kontrobersyal na issue, ay tila hindi na makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Ngunit may isang bagay na dapat mong malaman. May mga pagkakataon na ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay mas malupit pa sa ating inaasahan. At ito ang kwento ng mga OFW na DDS na nakakulong sa Qatar. Tutok na. Pumapapel ka ba bilang taga-suporta ni Duterte? Minsan hindi natin alam kung saan ang hangganan ng pagtulong. Pero wait, may mga balita na tiyak ay magpapamaha sa iyo. Marami sa mga DDS ay nabulabog at nagtataka. Tutulungan ba ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Masyado bang mataas ang iyong expectations? But wait, may mas malaking twist sa kwentong ito. Nung araw po na ito ay napabalita, agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attaché, isa din pong lawyer para po malaman at mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages, na sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating kababayan sa nasabing bansa. So hindi naman po sila pababayaan na makulong, ma'am? Ay hindi po. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Ang pagkakakulong sa Qatar. Habang ang mundo ay patuloy na nagbabalita tungkol sa ating mga OFW na nakakaranas ng pagsubok sa isang hindi inaasahang pangyayari, 17 na OFW ang nakulong sa Qatar. Ano ang kanilang kasalanan? Paglahok sa isang rally na nagsuporta kay dating Pangulong Duterte. Hindi rin ito basta rally, mang hindi autorisadong demonstrasyon pa. Habang narinig mo ang mga kwento ng pag-uusig sa ating mga kababayan sa ibang bansa, may isang malagang tanong na kailangan nating sagutin. Ano ang gagawin ng gobyerno? Pero hindi mo pa alam ang pinakaimportanteng bahagi ng kwento. Ang gobyernong Marcos, hindi sila nag-atubiling magbigay ng tulong. Hindi mo ba iisipin? Patuloy nilang sinusuportahan ang mga Pilipino kahit pa may politika sa likod ng kanilang paglahok sa rally na iyon. But here's the thing, why did they do it? Ang tugon ng gobyerno. Dito na nagsimula ang makatawid na hakbang ng gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa press briefing, sinabi ni Atty. Claire Castro, ang press officer ng Malacanang, na hindi titigil ang gobyerno sa pagbibigay ng tulong sa mga OFW na DDS. Agad na kumilos ang Philippine Embassy sa Doha, nagpadala ng labor attaché at isang abogado upang protektahan ang mga karapatan ng ating mga kababayan. Teka lang, isipin mo, hindi pa ba tayo magtutulungan kapag may political color tayo? Baka magtaka ka, DDS nga sila, bakit tinutulungan? Ang sagot ay simple pero malupit. Kahit ano pang kulay mo, basta Pilipino ka, tutulungan ka ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung iniisip mo na hindi ka pinapansin dahil sa iyong politika na kulay, nagkakamali ka. Dahil ito na ang pagkakataon na ipakita ng gobyerno ang tunay na diwa ng makadiyos sa kanilang mga gawa. Ang tunay na paglilingkod ng gobyerno. Ang palasyo ay nagsabi na ang gobyernong ito ay walang itinatanggi, walang diskriminasyon para sa kanila. Lahat ng Pilipino, anumang kulay ng politika, ay may karapatang matulungan. Hindi lang basta pagbibigay ng kinakailangan, mga care packages, kundi pati na rin sa pagpapadala ng mga ahensya at mga eksperto para tiyakin na ang ating mga kababayan sa Qatar ay hindi mababaliwala. Ito ang pinakaimportante. Ang gobyernong Marcos ay hindi titigil sa pagtulong. Hindi lang basta pagtulong sa isang pagkakataon. Tinutulungan nila ang mga Pilipino kahit sa mga oras ng matinding pagsubok at kung saan man sila naroroon.
Kaya kung akala mo na ang pagtulong ng gobyerno ay para lang sa ilang tao, nagkakamali ka. Basta't Pilipino ka, tutulungan ka ng ating administrasyon. At sa kabila ng lahat ng mga pagkakaiba sa politika, ipinapakita ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy silang makadiyos. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kahit DDS ka, tutulungan ka ng gobyerno. Kahit ano pa ang iyong politikal na kulay. Hindi ba't ito ang kwento ng isang gobyerno na hindi tumitingin sa kulay ng iyong paniniwala, hindi sa iyong pagkakakilanlan bilang isang Pilipino sa gitna ng kontrobersya at mga liong-aw? Ito ang mensahe ng gobyerno. Walang iwanan. Ang kwento ng pagtulong hindi lang sa mga sangkot sa politika, kundi sa lahat ng Pilipino ay isang kwento ng tunay na malasakit. Kaya tandaan mo kaibigan, kahit DDS ka, tutulungan ka ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. 1:14-6. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa kabila ng mga pagsubok kaibigan at mga pagkakaiba, ang mensahe ng ating Panginoong Jesus ay nagpapaalala sa atin na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Sa ating mundong puno ng kontrobersiya at paminsan-minsan ay mga hindi pagkakasunduan, itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus na siya ang tanging daan upang makatagpo tayo ng tunay na kapayapaan at kaligtasan. Sa parehong paraan, gaya ng pagpapakita ng Administrasyong Marcos ng malasakit at pagtulong sa mga Pilipino, pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Jesus na hindi niya pinipili ang mga taong tutulungan niya. Lahat tayo ay may karapatang maranasan ang kanyang malasakit at pag-ibig, anuman ang ating pinagmulan o pananampalataya. Ang tunay na diwa ng pagmamahal at pagkalinga ay natutunghayan natin sa mga aral ng ating Panginoong Jesus. At ito ang magsisilbing gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, pagpapatawad at pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi alintana ang kanilang pinagmulan. Sa Kanya natutunan natin ang tunay na diwa ng pagtulong at pagpapatawad. Sa Kanya tayo ay pinapalakas at pinapalakas ang ating mga kapwa upang magpatuloy sa laban ng buhay. Sama-sama tayo kaibigan sa paglalakbay sa ating Panginoong Kristo, sapagkat siya ang magdadala sa atin sa landas ng tunay na pagkakaisa at tunay na malasakit sa bawat isa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos na hindi niyo po binibilang ang aming kasalanan, sapagkat sa inyo pong pagpapadala ng inyo pong anak, ang inyo pong bugtong na anak, upang mamatay, upang kami Panginoon ay magkaroon ng tunay na kapayapaan at may pakita ang tunay po ninyong pagmamahal, ay hindi alintana Panginoon sa inyo na handa niyo pong ibigay ang lahat. Makamit niyo lang po ang tunay na pakikipag-reconcile sa aming mga makasalanang tao. Salamat Panginoon Diyos na tulungan niyo po kami na magmahal ng katulad ng aming Panginoon Jesus, ng katulad po ninyo sa aming kapwa. Anuman Panginoon ang kanilang paniniwala, tulungan niyo po kami Panginoon na mahalin ang aming kapwa. At salamat Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin na hindi po mapapantayan, at patuloy niyo po kami gabayan at iligtas niyo po kami at tulungan niyo po kami magpasakop araw-araw sa inyo pong kabutihan at pagmamahal. Salamat Panginoong Diyos sa inyo pong pag-aalaga sa amin, at salamat sa pagdiling ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.